Arestado ang 3 opisyal ng isang lending app na sangkot umano sa pangaharas at pamamahiya sa mga pinautang na hindi agad makabayad. Tunghayan sa pagtutok ni John Consulta. Exclusive! Walang kawala ang mga empleyado at opisyal ng establishmentong ito sa Pasig nang salakay ng mga ahente ng NBI Anti-Fraud Division sa isang mala-call center na setup. Inabutan ng NBI agents ang ayon sa kanila ay mga umunoy sangkot sa online debt shaming. Ito raw yung pagtawag at pag-text sa mga di makabayad na nangutang sa online app at maging sa mga taong hindi naman nangutang pero nasa contacts ng mga nag-loan. At talagang nakakabahala. Imagine there was a text message saying na alam ko ang asawa mo kung saan nagtatrabaho, alam ko kung saan nag-aaral ang mga anak mo. May mga pictures kami. Kung hindi ka magbabayad, alam mo na kung ano mangyayari sa kanila. There was even a text message saying na ipasusunog namin ang bahay mo. Nag-issue na ng cease and desist order ang SEC laban sa kumpanya na ito. But then apparently, on the records of the SEC, ibang address ang nakareflect pa doon. That is why patuloy yung kanilang illegal guerrilla collection. Nadiskubre rin ng NBI kung bakit tila kuyog kung maharas ang mga biktima ng online lending app. The information that is actually in the possession of these online lending corporations are actually being shared as well with other online lending corporations. Kaya naman maraming tao ang nagugulat. Hindi naman ako nangutang dito sa kumpanyang ito. How come I'm receiving text messages from this different company? Arestado ang 3 suspect na kinilalang sina Norma Jane Buanzao, Maricel Polmo at Gerald Discaya na pawang mga opisyal ng inireklamong lending app. Nang kunan namin sila ng pahayag. Scam daw sir, nananakot daw kayo sir ng mga ibang nangutang. Ay, hindi ko natutuyo po yan. Meron daw pong cease and desist order ang SEC. Bakit pa nag-ooperate pa rin sir? Sir, pasensya na po. Sa ton na lang po sasagot. Bukod sa 3 nating naaresto, hindi lang sila ang kakasuhan natin, pati yung mga owners na nakareflect sa kanilang SEC records. Kakasuhan natin sila ng violation ng Section 25 ng Data Privacy Act in relation to the Cybercrime Prevention Act. Ayon sa NBI, ang online debt shaming ang isa sa mga reklamong may pinakamaraming complaint na natanggap ng NBI sa nakalipas na 3 taon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.